Isang magandang gabi po sa ating lahat, mga ka-backyard. Ayan, a month ago, ako po ay gumawa ng fully automatic na incubator, no? So, mapapansin nyo po, dito sa aking harapan, ayan, ito po ay fully automatic na gawa sa marine plywood, no? So, ito po ay 100 capacity, combined po yan. Ito ang ating thermostat, sino-timer. Ayan po. At meron din tayo ditong switch. Ayan, naglagay ako ng switch. Ayan, no? At dito sa side niya ay meron tayong fuse para if ever na magkaroon ng short circuit ay hindi po madadama yung ating mga devices na inilagay, ano? So, hindi po masisira. So, dyan pa lang ay mapuputol na yung kuryente. So, papakita ko sa inyo yung loob niya, mga ka-backyard. Ito ay combined setter at hatcher po, ano? 56 setter, 60 hatcher. Ayan. So, kinakalibrate ko siya ngayon, mga ka-backyard. Tinitignan ko dito sa ating thermometer at dun sa ating thermostat ay tugma naman nung kanyang reader, no? Tugma yung reading niya, no? Ayan. Ito po, pakita ko sa inyo if ever na ima-manual nyo siya. Ganyan siya, no, mga ka-backyard. Swing type. Ayan. So, if ever manual na nasira, pwede nyo po siyang i-manual. I-rotate nyo lang siya every 2 hours, ano? Or 3 times a day. So, yan. Ito po. Lagyan ko siya ng drawer type siya, no, mga ka-backyard. Ayan. Ito ay 56 eggs capacity, itong kanyang setter. At yung ilalim, which is yung kanyang hatcher ay 60 capacity. Meron itong mga division, ano, para hindi po mag halo-halo yung sisiw. So, mapapansin nyo, sa gitna ay may nilagay po akong cellophane. Ayan. Para makikita ko po kung talaga nagsisirculate yung hangin sa loob, ano? So, kung mapapansin nyo, gumagalaw yung ating cellophane na isinabit. Good sign po yan na maayos ang circulation dito sa loob ng ating incubator. Mga ka-backyard, ayan. Drawer type, push and pull. Kapag po kayo maglalagay ng mga itlog, pwede nyo siyang hatakin palabas, no? Nilagyan ko po ng pinakakisame yung ating incubator para hindi direct yung init doon sa ating mga itlog sa setter, no? Ayan. Ako lang gumagawa niyan, mga ka-backyard, kaya pagpasensyahan nyo na yung itsura niya, no? So, ayan po. Ito yung toggle lock niya. Yan. So, ayan po, no? Yung ating pinakamaliit na capacity ng automatic incubator. So, ito naman ay bound to Bohol. Ito po yung ating 120 capacity, mga ka-backyard, na manual, no, na incubator. Yan. Ayan, isang magandang araw, mga ka-backyard. Nga pala, itong bumili po sa akin itong automatic ay meron siyang pinapagawa sa atin dito na nabili niya daw sa Lazada or Shopee. Hindi ko na alam kung saan niya nabili ito. Basta online lang din, no? So, familiar naman ito sa akin, parati ko po nakikita. So, pinapagawa niya po, ang kaso lang ay hindi ko na maaayos kasi nga lang, ang pangit lang po dito sa incubator na ito ay lahat sa isa lang po nakakonekta, no? So, kung irerekta ko po ito, maaring hindi na umikot o hindi na maging automatic, ano, yung kanyang incubator. Kaya sabi ko, hindi ko na po siya mapapalitan since isa lang po na nakakonect lahat ng ano niya, no? Kung saan siya nagro-rotate, yung thermostat niya, yung temperature niya,
At lahat-lahat na po nandito lang sa isang box na yan. So, hindi ko po ito gagalawin. No? Hindi daw po siya nakapagpapisa dito. Nasira na agad. Ano? Ayan. Yun lang po ang pangit dito. Hindi ko po maayos. Since nakakonect po lahat yung... hindi ko rin siya mabuklat dahil maliit lang po yung wire. No? Ayan. Baka magkamali pa tayo. Hindi tayo technician ng ganyang klase ng incubator. Mas okay po yung ganito na iba-iba. Halimbawa nasira yung thermostat, pwede lang pong palitan ng bago, no? Unlike po doon na hindi kakaya. So, yan po. Yung itsura nito sa loob pag umaga. Ito yung kanyang lagayan ng tubig. Ayan. Ito yung setter niya, mga kabackyard. 56 capacity. At nandito naman yung kanyang hatcher. So, sa mga magtatanong po kung may mas maliit pa dito na automatic, wala na po tayo. Ito lang po pinakamaliit natin na automatic incubator, no? 100 plus capacity din po ito dahil 56 setter at 60 hatcher, no? So, yan. Mga kabakard, 116 to be specific po yung kanyang capacity. Combined po ito, setter and hatcher na. Ayan. Ayan, itsura niya mga kabakard pag naka-manual. Hindi po yan titigil ng ikot, no? So, kailangan natin siyang iset. So, kapag makuha nyo naman ito, ay nakaset na po. Siset ko na para wala na po kayong iisipin pa. Magsasalang na lamang po kayo, no? At tuturuan ko po kayo bago nyo iuwi or gamitin, no? So, wala na po kayong iisipin pa. Ayan mga kabakard, papakita ko sa inyo yung resulta after 21 days. O ngayon mga kabakard, ito po, no? So, ayan mga kabakard, after 3 months, may inayos lang ako dito sa kanyang wirings, kaya ibinalik sa atin dito. Pero ngayon ay okay na, kukunin na po bukas, ano? Ayan. Ako na po ang nag-incubate dito, pero kukunin na po ito bukas, no, mga kabakard. Ito po ang papisa natin na nandito sila ngayon. Ayan. Ito sila. Pakita ko lamang po. Yan yung ating mga papisa. Ngayong nandito itong incubator na to sa atin, ano. Ayan. Meron tayo dito. Ito po, akin po lahat ito. So, sinalang ko lamang dyan. Since hindi na natin maharap na mag-ikot-ikot sa ating incubator. At ibinigay naman po sa atin. Kaya ginamit ko na rin po, ano. So, 2 times na po nakapagpapisa si sir dito. So, binalik niya lang. Pero kukunin na rin sa susunod na araw, ano. Ayan. Meron tayong 5 papisa. At may mga nakasalang pa po. Pero, i-ano ko na yan. Ililipat ko na doon sa ating manual. Back to manual turning na po tayo, no? Ayan, mga kabakerd. Meron tayong 5 harvest dito. At meron pa pong isa na hindi pa nakakalabas. Ito po. Sinasabi ng karamihan na pag ganito, huwag yung tulungan. Pero, para naman na po tayo noon mga kabakerd, no? Nakikita na po natin na kailangan ng tulong. Kung kaya naman, tulungan na po. Para hindi po mamatay. Kasi mga ganyan, minsan, hindi nila kinakaya, namamatay po. So, sayang po yun mga kabakerd. Huwag na tayo makipagmatigasan na huwag tutulungan kasi mahina yung sisiw o kung ano man, tulungan na po. Sayang po kasi yung araw na iginugol natin, tapos may kita natin na ganyan, hindi pa tutulungan, ano? So, ayan, mga kabakerd. Ito yung ating incubator. So, sa mga nagbabalak po na umorder ng ganitong klase ng incubator at sa mga kagaya dati, yung mga manual natin, so far, mga kabakerd, wala pa tayong
nationwide, no? Naputol yung ating nationwide. So, ang kaya pa lang natin sa ngayon ulit ay kagaya ng dati, babalik tayo sa buong Luzon at some part of Visayas, ano? So, pag naayos ko na yung ating mga papeles para makapag-proceed ulit tayo for na nationwide shipping, ay abisuhan ko po kayo, no? So, ngayon ay for pick up and for Luzon pa lang tayo at sa ibang parte ng Visayas. So, ayan, ito po yung ating na-harvest ngayong araw. 5 ito at meron pang isa sa loob. Ayan, no? Ito po, sa mga nagbabalak na mag-avail, ay direct message na lamang po ako sa ating Facebook page, Kabackyard Official. At yun lamang po sa ngayon, mga Kabackyard. Happy breeding and happy farming po sa ating lahat.